Okay, naka-ano na. Kailangan na. Biglang may narinig ko kami sa pamilya na ano, pahingi ko na ano. Ge! Gibaw. Oy! Nagbaw. Yoy, mamaya na yan! Oy! Daya! Sinusulit! 1, 2, 3, go! Sama, 1, 2, 3, go! Madaya ako. Sama, 1, 2, 3, go! Lagi na. 1, 2, 3, go! Wala. Ay, hindi ata tayo kita. Dito na lang. Samantala silang nanunulugan sa 8 evacuation center. Meron pa tayo siguro mga 8 to 10 or I think mga 7 na barangays na merong tubig na pero subside. 1, 2, 3, go! Wala. 1, 2, 3, go! Ano ng COVID, wala naman silang walang casualty o namatay dito sa kanilang nang muli tayo makaranas ng malakas na at pagsubok sa ng mga residente dito na sana lumana yung para makabalik na sila sa kanilang mga bahay. Balik sa inyo. Natin binabaangay lugar na yan, no? Pero may mga sinabi ba sa'yo mga residente at kung nakausap mo na din yung mga pamunuan ng dyan sa Cavite, sa Kawit, kung bakit naging ganun kataas at ang bilis ng pagbaha? Andre, kanina nga sa pakikipag-usap natin sa mga residente, nabanggit sa atin na in 30 years ng paninirahan nila dito sa lugar na ito, ay ngayon lang sila nakaranas ng ganong katinding baha. Ang pagkakalas sa atin ng MDO, ng catch basin daw kasi itong kaya prone sila sa ganitong klase ng pagbabaha. Kung ay merong mga hindi binabaha, ngayon ay binakagabi posibleng dahil sa climate change o sadyang malakas lang talaga yung naging buhos ng ulan kagabi. Andre. Hindi, Nikki, yun no. Gusto naman yung mga evacuation, yung mga pinangkailangan dyan, yung mga kausap ka ba? Pati rin sa local government? Maano kumain yan? Yan! Nikki, kanina nga yung pumunta tayo doon sa isang evacuation center. Kausap natin ng mga evacuees. Ang sabi nila sa akin, malinis na tubig. Problema lang daw, dahil hindi sila nakakagana sa kanilang pagbukas sa gabi. Wala silang walang anything na mahihiga. Sa akin kanina. Nakikita ko matigas na nila is kung saan yung mga matigas yung kanilang supply pagkain sa tubig, kailangan nilang suungin itong tubig dito. Kaya kung sila, pwede yung mag-cause na One, two, three, go. Maraming salamat dito, Claire. Mag-iingat kayo dyan. Isa lang dapat maiiba. Ito sa Kawit. O, man si DJ na ng round. Kaya nga. Sitwasyon sa lugar sa Bacoor. Mapanlamang. Sa Ternate, Cavite naman, malakas ang hampas ng alon sa Gagawa na. nasira ang bahay. Dahil sa matinding pag-ulan, umapaw ang tubig. Hindi mo sorry, hindi na. Hindi pa ako nakakakain! Sa ngayon, ang level ng tubig ay patuloy itong 1, 2, 3, go! Hindi na ako sa Napakanyake ang kanilang 1, 2, 3, go! dahil sa mataas na baha. Dahil nila
problema na hindi nasosolusyonan. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan, si One, Ian two, Sunil. three, Ian, go! kamusta dyan? Baka pa rin 1, ba? 2, 3, go! Hindi kukumpara na kahapon. Parang namang huminala yung na nararanasan dito sa Las Piñas, pati na rin sa Parañaque. Pero ilang mga residente o mga evacuees na nakausap natin, tila ayaw isugal yung pagkakataon na yan. At mas naisin daw nilang manatili dito dahil hindi nila alam kung kailan na talaga magtatapos itong sunod-sunod na malakas na pag-ulan na ito. At kung meron daw silang isang hiling, ayon sa mga nakausap natin, sana naman daw kumilos-kilos yung mga nasa taas at namumuno dahil sila mga residente yung pinaka-nahihirapan sa mga ganitong sitwasyon. Rumaragas ang baha bumulabog sa mga taga-barangay San Antonio Valley 2 sa Parañaque. Kasi halos lang basta. Sa isa pang video, makikitang gumawa na ng baka ang mga residente. Merong gumamit ng styrofoam para lang matawid ang mataas na tubig. Baka may makakita ng video na to, pasyal kami, nagpastao na. Tulong-tulong naman ang mga residente sa Purok 3 sa pag-rescue sa kanilang mga kapitbahay sa barangay San Isidro.